Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Thursday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig diyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabani. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At ang kanyang tatalakayin ay ang mga pagwawalang bisa ng Islam. At hindi na po natin papatagalin ng gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ano lang po, correction lang po, ang ating mawdu' inshallah sa gabing ito ay ang pagkatakot sa Allah Jalla wa Ala. Marahil pagod lang si Sheikh. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin aghnana bihalalihi an haramihi wa kafana bifadlihi amma siwahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة، على هذا اللقاء المبارك. حياكم الله وبياكم. Tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa dakilang tagapaglikha na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang gabay, sa kanyang gabay, patnubay at mga biyayang hindi matapos-tapos sa kanyang mga nilikha. Especially sa mga tao at sa mga jin na kung saan ay ginabayan niya tungo sa matuwid na landas. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa sa gabing ito ay ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan isa ito sa pinakamahalagang topiko o paksa na kinakailangan na hindi nakakalimutan na talakayin sa mga muhadara. Ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ay ito yung ayon sa mabilis na pag-unawa o agarang pag-unawa sa kahulugan nito, ay ito yung gawin ang utos, pagsasagawa ng kautusan ng Allah at layuan ang bawal, pag-iwas at paglayo sa ipinagbabawal ng Allah Jalla wa Ala. Ayan ang exact na pakahulugan kapag sinabing pagkatakot sa Allah, ibig sabihin taqwallah, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ittaqullah, katakutan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat nating malaman, dapat nating malaman ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang gawain na magiging dahilan para mapalapit tayo sa kanya na Allah. Ibig sabihin, kapag nagkaroon tayo ng totoong takot sa Allah, o di kaya tunay na takot sa Allah, katiyakan na magiging malapit tayo kay Allah Jalla wa Ala. Kanyang sinabi sa marangal na Quran sa Suratul Hujurat, aya 13, inna akramakum indallahi atqakum. At tunay, di kaya dapat ninyong mabatid, ayon sa malapit nitong salin,
na katotohanan na ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya na may pinaka mataas na takot sa kanya. Siya na may mataas na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang pinakamarangal at malapit kay Allah Jalla wa Ala. At ang ginamit dito ay atqa. Ibig sabihin nun ay ismu tafdil. Pinakamataas na takot. Matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. At ang pagkatakot po kay Allah subhanahu wa ta'ala ay marami po itong mga kabutihan at kainaman. Nang dahil dito naam, ay itinagubilin ng Allah sa lahat ng mga nauna at sa lahat ng mga nahuli ang pagkakaroon nito. Ibig sabihin sa nauna at sa nahuli ay itinagubilin sa kanila ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ating patunay ay sinabi ng Allah sa marangal na Quran sa Suratun Nisa aya ika-131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ayon sa malapit nitong salin, at katiyakan aming iminungkahi sa mga taong pinagkalooban ng aklat. Ibig sabihin yung mga Yahud, ang mga Hudyo, at ang mga Kristiyano. Miyong kablikom na sila ay nauna kaysa sa inyo, wa iyakum. At ganoon din sa inyo na mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, na matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, isagawa ninyo ang ipinag-uutos sa inyo ng Allah at iwasan ninyo ang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkatakot po sa Allah, mga kapatid, o yung salitang taqwa, ito ay pangkalahatang salita. Naam, ito ay pangkalahatang salita na tumutukoy sa lahat ng klase ng kabutihan na saklaw ng pagkatakot sa kanya na Allah. At napapaloob po dito ang maraming kabutihan at sa pamamagitan nito ay matatanggap ng tao ang maraming pagpapala mula sa kanyang Panginoong Allahu Jalla wa Ala. Naam. Yani bisababit taqwa, makakamit po ng tao ang maraming gantimpala o pagpapala mula sa Allahu Jalla wa Ala. Kagaya na lamang na sinabi ng Allah sa marangal na Quran sa Suratul Anfal aya ika-29. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dhul fadlil 'azim. Ayon sa malapit nitong salin, o kayo na mga nananampalataya, o di kaya kayong mga naniwala sa Allah at naniwala o di kaya sumunod sa sugo, kung kayo lamang in tattaqullah, kung kayo ay natatakot sa Allah sa pagsagawa, ibig sabihin sa pagsasagawa ninyo ng mga kautusan at paglayo nyo sa mga ipinagbabawal, yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, ay gagawang Allah ng kaparaanan para sa inyo na kayo ay makalabas sa anumang uri ng pagsubok at kahirapan. Masya Allah. Kahit anumang uri ng pagsubok at kahirapan dito sa daigdig, wa yaghfir lakum, Masya Allah. At kayo pa ay patatawarin sa inyong mga nagawang kasalanan at pagtatakpan para sa inyo wa yukaffir ankum, tatakpan para sa inyo ang anumang kasalanan, ang mga pagkakasala na inyong nagawa. Wallahu dhul fadlil azim. Katiyakan ng Allahu Jalla wa Ala ay siyang nagtatanga ng dakilang kagandaang loob. So ating pagmuni-munihan, mga kapatid, na ang takwa, ang pagkatakot kay Allahu Jalla wa Ala ay nakapagbubura ng mga kasalanan at nakapagliligtas sa atin mula sa mga iba't ibang uri ng mga masalimuot na kaproblemahan o di kaya mga masalimuot na pinagdaraanan, mga pagsubok. At biglang pagpapatatag pa nga dito, sinabi pa ng Allah sa ibang talata sa Suratul Talaq, at talaq sa aya ika-2 hanggang ika-3,
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sa malapit nitong salin, sino man ika ang matakot kay Allahu Jalla wa'ala. Ulitin natin, kapag sinabing matakot kay Allah, ang tinutukoy doon ay isinasagawa niya ang mga ipinag-uutos ng Allah, at sa kabilang banda ay nilalayuan niya ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'al lahu makhraja. Naam. Ay bibigyan siya ika ng daan palabas doon sa kanyang pinagdaraanan. Bibigyan siya ng solusyon na makalabas siya doon sa kagipitan na kanyang pinagdaraanan. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. At ganun pa, dadagdagan pa ika na bibiyayahan siya ika, naam, ipagkakaloob sa kanya ang biyaya o di kaya kaparaanan ng buhay na kailanman hindi niya naisip o hindi sumagi sa isipan niya na ito ay darating sa kanya. Kailanman hindi ito sumagi sa isipan niya na darating ang ganitong biyaya mula kay Allahu Jalla wa'ala. Okay? Masya Allah. At bilang karagdagan pa nga, sinabi pa niya sa Suratul Talaq, aya ika-4, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At sino man, ayon sa malapit nitong salin, at sino mang natatakot o nagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaj'al lahu min amrihi yusra. Ay gagawin namin, sabi ng Allah, gagawin para sa kanya ng Allah na madali para sa kanya ang anumang nais niyang bagay, dito man ito sa daigdig o sa kabilang buhay. Magiging madali sa kanya ang kanyang pinagdaraanan o ang lahat ng sitwasyon kapag siya ay may takot kay Allahu Jalla wa'ala. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Katiyakan na yaong mga may takot kay Allahu Jalla wa'ala, na natatakot sila sa kaparusahan ni Allah, ay inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Para sa kanila na mga matatakutin kay Allahu Jalla wa'ala, ang paraiso, ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Naam. Ang paraiso na kung saan ay ito ay inihanda ni Allah. Inihanda ni Allah Jalla wa'ala para sa mga taong may takot sa Kanya, na kung saan dito sila maniniraan sa paraiso na ito sa pinangako ni Allah Jalla wa'ala. Naam. Wait lang po, lowbat yung laptop. Aywa. Ang salitang takwa, mga kapatid, ay ito ay pangkalahatang salita, kagaya ng sinabi natin kanina, at nang dahil dito na tinawag ng Allah ang la ilaha illallah bilang word o di kaya pangungusap ng takwa, pagkatakot sa Allah. Dahil ang sino mang binigkas niya ang salitang ito, ibig sabihin salitang la ilaha illallah, nang nalalaman niya ang kahulugan nito at isinasabuhay niya ang mga kautusan na napapaloob dito sa la ilaha illallah, naam, lantaran man ito o di kaya ay palihim, lingid sa ating kaalaman, siya lang may alam, katiyakan, tunay na naisagawa niya ang tinatawag na takwa. Naam. Tunay na naisabuhay niya at naisagawa niya ang tinatawag na takwa kay Allah Jalla wa'ala. Kapag ang la ilaha illallah ay isinabuhay ng taong napapaloob dito, naintindihan niya at isinabuhay niya, katiyakan na isagawa niya ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa. Sinabi ng Allah sa marangal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ayon sa malapit nitong salin sa Suratu Ali Imran, aya 102, o kayo ika na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Ibig sabihin, sumunod kayo sa ipinag-utos niya at huwag nyo itong lalabagin, at gayon din magpapasalamat kayo at huwag kayong tatanggi. Mag-alala kayo kay Allah at huwag kayong makakalimot, at patuloy kayo na mananatili sa pamumuhay ng Islam hanggang sa huling hibla ng inyong buhay. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Huling hibla ng inyong buhay, huling oras ng inyong mga buhay ay manatili kayo sa relihiyong Islam. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Huwag niyong hayaan na datnang kayo ng kamatayan maliban na kayo ay tunay na mga Muslim. So ibig sabihin, ang tunay na pagkatakot sa Allah sa talata na ating binasa, at ito ay sa definition ng mga naunang scholar ng Islam, ay ang pagsunod, ang pagsunod kay Allah Jalla wa Ala, na kung saan huwag siyang susuwayin. Sumunod sa Allah, ito yung definition ng mga naunang scholar, mga naunang pantas ng Islam. Sumunod sa Allah at huwag siyang susuwayin, at mag-alaala. Ibig sabihin, alalahanin ng Allah, sa Kanya lang tayo umaalala at huwag siyang kalilimutan. At magpasalamat sa Kanya at huwag magpakita ng kawalan ng pananampalataya o pasasalamat sa kung anumang biyayang ipinagkaloob niya. Subhanallah. So ganun po yung mga kapatid ang definition ng mga scholar na mga naunang pantas natin. So ngayon ang tanong, kakayanin ba ng isang tao na katakutan niya ang Allah ng tunay na pagkatakot? So, ang tanong dun, ano ba yung tinutukoy na tunay na pagkatakot kay Allah Jalla wa Ala? So, binigyan ng linaw sa ibang talata mula sa marangal na Quran ang totoong takot kay Allah. Paano magkakaroon ng tunay na takot kay Allah? Kanyang sinabi sa Suratul Taghabun, aya 16, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Ayon sa malapit nitong salin, katakutan ninyo ang Allah sa abot ng inyong makakaya, sa abot ng inyong kakayahang pagkatakot sa Allah Jalla wa Ala, fi kulli ahwalin wa fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon at lahat ng lugar. Sa abot ng makakaya mo, katakutan mo ang Allah Jalla wa Ala. At sino man ang magkaroon ng takot sa Allah sa abot ng kanyang makakaya, yun ang tinutukoy na tunay na siya ay nagkaroon ng takot sa Allah Jalla wa Ala. Ibig sabihin sa abot ng pagsisikap mo na matakot ka kay Allah sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng kalagayan, panahon at lugar, pinagsikapan mo na matakot ka kay Allah Jalla wa Ala, yun ang tunay na pagkatakot kay Allah, kapatid sa pananampalatayang Islam. Sana ay malinaw sa atin ito. Yan ang tunay na definition ng pagkatakot kay Allah. Yan ang tunay na takot kay Allah. Kapag sinikap mo sa abot ng makakaya mo, sinikap mong matakot ka kay Allah sa lahat ng kalagayan mo, nagkaroon ka ng tunay at dalisay na pagkatakot sa Kanya na Allahu Jalla wa Ala. Kahit saan ka naroroon, katulad ng sinabi ng Rasulullah, ittaqillaha haythuma kunt. O kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakutan mo si Allah nasaan ka man ika naroroon. Ito ay iniulat ni At-Tirmidhi. So may mga tao na natatakot lamang sa lantaran na gawain at pangpubliko. Ito yung isa sa mga masyakil na laganap na hunaka minan nas. Meron sa mga tao na natatakot lamang kay Allah Jalla wa Ala sa lantarang gawain at sa publiko. At kapag siya ay pag siya ay nag-iisa, ay nawawala ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag siya ay nag-iisa, ay walang ibang ginagawa kundi ang paglabag kay Allah Jalla wa Ala.
So ang ganyang gawain mga kapatid ay isang malinaw na pamamaraan po ito ng pagiging munafik. Isang malinaw na kaparaanan ng mapagkunwari na kung saan ang mga ito ay manananahan sa pinakailalim ng impyernong apoy at hindi makakatagpo ng kahit sinumang magtatanggol o magliligtas sa kanila mula sa impyernong apoy. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar o kama qala Allah Ta'ala. Kaya dapat mga kapatid, iwasan natin ang ganitong katangian. Ang pagkatakot sa harap ng mga tao o di kaya lantarang gawain o sa publiko, subalit sa pribadong lugar ay nawawala ang takot. Sapagkat ito ay katangian ng pagiging munafik. Idharul iman wa ikhfa'u nifaq. Pinapakita ng ang ating pananampalataya sa harap ng mga tao, subalit nakalihim ang ating paggawa ng ating pagkukunwari, ang ating pagsisinungaling. So ito ay malayo sa kahulugan ng takwa, kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang isang tunay na mananampalataya kay Allah, siya ay palagi ang natatakot sa Allah saan man siya naroroon, sa lahat ng sitwasyong meron siya at sa lahat ng kalagayan. Na kung saan iniisip niya ng Allah ay laging nakikita siya, laging nakamasid sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras. Sa lahat ng sitwasyon nakikita siya ng Allah at alam ng Allah ang kanyang ginagawa. So ito po ang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya panatilihin po natin ang takot na ito at pahalagaan natin ito sapagkat ito ay biyaya ni Allah Jalla wa Ala. Hindi lahat ng tao ay napagkalooban ng tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? At ngayon naman, ang pagkatakot o di kaya ang takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang inutos niya sa mga nauna nating nabanggit, bagkus ito rin ay pag-uutos niya sa mga ilang pang mga bagay na inshallah babanggitin natin dito. Inutusan din tayo ng Allah na magkaroon tayo ng takot sa bagay na mga sasabihin natin sa mga susunod inshallah. Katulad ng sinabi ng Allah, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kayong mga tao, ayon sa malapit nitong salin, ito ay sa Suratun Nisa, aya 1 o 1. O kayong mga tao, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha mula sa isang tao. Min nafsi wahida, mula sa isang tao na si Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, at mula sa kanya ay nilikha ang kanyang asawa na si Hawa o si Eva. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, at mula sa kanilang dalawa ay kumalat sa buong daigdig ang maraming kalalakihan at kababaihan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Katakutan ninyo ang Allah dahil sa pamamagitan niya ay nahihiling ninyo ang anumang mga karapatan sa bawat isa. At ingatan ninyo na maputol ang ugnayan ng magkakamag-anak. Ibig sabihin mga kapatid, ay katakutan din ang pagkaputol ng ugnayan sa kamag-anakan. Na huwag itong hayaang maputol, kundi dapat lalo pang pagbigkisin at pahigpitin ang pagkakamag-anakan ng isang pamilya o di kaya isang lahi o isang tribo. Kaya nararapat sa isang Muslim na ang katakutan niya ang Allah sa lahat ng kanyang gagawin. Nakakatakutan niya ang Allah Jalla wa Ala na maputol ang koneksyon niya sa kanyang mga kamag-anakan. Ano pa? Kabilang pa nga dito ay yung pagkatakot natin sa Allah na mapabayaan natin ang ating mga pamilya. Katakutan natin ng Allah na mapabayaan natin ang ating pamilya na mahulog tayo at sila sa impyerno ng apoy. Matakot tayo na mapabayaan sila na mahulog sa impyerno ng apoy at gayon din ang ating mga sarili. Sinabi ng Allah sa suratu At-Tahrim, ay 6,
Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara. O kayo ika na nananampalataya, qu anfusakum, inyong iligtas ang inyong mga sarili wa ahlikum nara, at ang inyong mga pamilya sa impyernong apoy. Subhanallah. Na kung saan waquduhan nas wal hijara, ang mga panggatong dito ay ang mga tao at ang mga bato. Subhanallah. So ito ay pagbibigay utos sa atin na ang matakot din tayo para sa ating sarili at para sa ating mga pamilya mula sa pagkahulog sa naglalagablab na apoy. Na iligtas natin ang ating mga sarili, yun ay utos. Pagkatakot yun. Layuan natin ang apoy at ilayo natin ang ating mga anak, pamilya, asawa mula dito sa pamamagitan din ng paglayo natin sa mismong maaaring maging dahilan ng mga pagkapasok o pagkahulog natin dito. Dahil tunay na ang pagpasok sa apoy ng impyerno ay mayroong mga kadahilanan. May mga kadahilanan ito na subhanallah, kasama na dito yung paglabag sa Allahu Jalla wa Ala. At alam na natin yan. At gayon din yung mga kahalayan at yung pagsunod sa ating itiba'ul hawa, pagsunod sa ating pagnanasa. So nawawala yung takwa doon. Nang dahil sa pagkawala ng takwa ay nasusunod natin yung ating sariling pagnanasa at yun ang nagiging dahilan ng pagkahulog sa impyerno. Kaya inutos sa atin, nakatakutan natin ng mahulog tayo sa impyerno. Magkaroon tayo ng takot na mahulog tayo sa impyerno. Ganun po yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So ano pa? Kabilang pa sa mga dapat nakatakutan natin ay yung mga fitna o yung mga pagsubok at kahirapan na tatama sa isang tao o isang lipunan. Kinakailangan na magkaroon tayo ng takot sa pagsubok na darating o pagsubok na ibibigay ng Allah at ng kahirapan. Sinabi ng Allah sa Suratul Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab." Ibig sabihin sa malapit nitong salin, katakutan ninyo ang fitna. Ibig sabihin yung matinding pagsubok at kahirapan na kung saan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, na hindi ito tatama especially, hindi lang ito particular na tatama sa mga zalamu o yung mga Muslimun, yung mga mapaggawa ng walang katarungan, yung mga masasama, yung mga kriminal, yung mga lumalapastangan sa batas ng Islam, yung mga sumusuway sa Allah. Hindi lamang ito sa kanila tatama. Ito ay tatama sa lahat. Generally tatama ito. Walang makaliligtas dito. Walang exempted dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman dapat matakot tayo mula dito kapatid sa parusa na ito. Nangyari nga ito o mangyayari ito sa huling panahon, na ikwento ito sa hadith na kung saan may mga taong hahanapin nila si Imam Mahdi. At sa panahon na hahanapin nila si Imam Mahdi ay may mga tao na sasama sila para makita lamang at masilayan si Imam Mahdi. Hindi sila dito sasali sa pagpatay kay Imam Mahdi, bagkus gusto lang nila makita siya at malaman kung ano itsura niya. Pero nung sa kalagitnaan na sila ika ay nandoon sa lugar na sa pagitan ng Makkah at ng Madina, nakalimutan ko yung exact na place, ay sila ay tinamaan ng matinding pagsubok at lahat-lahat sila ay nadamay. Pati yung sumama lang para makita lang ang mukha ni Imam Mahdi. So mapapansin natin na ang tinamaan ng pagsubok na ito, kung di ako nagkakamali, linindol sila, ay mga mapaggawa ng kasalanan. Pero yung mga iba dito na sumama ay walang kasalanan, pero nadamay sila. So yun yung patunay natin mga kapatid, na hindi lang ang pagsubok at parusa ni Allah ay tatama sa mga Muslimun, bagkus lahat po madadamay kapag hindi ka lumayo dito, at hindi ka
hindi mo sila pinipigilan sa masamang kanilang ginagawa. Naam. Sapagkat ang lugar na kung saan ay nagdadaawa naman ng mga tao doon or di kaya may mga muflihun, naam, ay insyaallah ay sila ay hindi parurusahan ng Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun o naam at gayon din na hindi parurusahan ng Allah ang isang lugar na may nagtatawba doon at gayon din na may mga nagdadawa doon. Naam, may mga nagdadawa doon. May mga pumipigil sa mga gumagawa ng kasalanan, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Naam. Kaya matakot tayo mula sa fitna na ito, mga kapatid. Ingatan at layuan natin ito. Naam, ipag-utos natin ang kabutihan at ibawal natin ang kasamaan. Sapagkat upang hindi tayo mabilang sa parurusahan ng Allah Jalla wa'ala. Naam. Okay. Kabilang pa sa mga fitna, naam, sa mga fitna na ito na kung saan ay dapat nating katakutan, naam, ay yung fitna ng mga kababaihan. Naam. Ito ay para sa ating mga kalalakihan at saka sa mga magulang. Naam. Kabilang pa sa dapat nating katakutan, magkaroon tayo ng takot dito, kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay fitnatun nisa, ay yung pagsubok sa mga kababaihan, sapagkat ito ay matindi at ito ay delikado sa buhay ng isang Muslim. Sinabi ni Prophet Muhammad, ma taraktum min ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Ayon sa malapit nitong salin, walang naiwang fitna. Naam, walang naiwang fitna pagkatapos ko na mas titindi pa sa mga kalalakihan kaysa sa fitna ng mga kababaihan. Subhanallah. So ito ay matinding fitna at pagsubok sa mga kalalakihan. Kanya pa nga sinabi, wattaqun nisa, inyong katakutan, ang mga inyong ingatan at katakutan ng mga kababaihan. Bakit? Fa inna fitnata bani Israel kanat minan nisa. Rawahu Muslim. Sapagkat tunay katotohanan na ang pagsubok na tumama sa angkan ng Israel, sa Banu Israel, ay ang mga kababaihan. Subhanallah. Ang mga kababaihan sa panahon na yaon, mga kapatid. Kaya marapat sa atin na alagaan natin ang mga kababaihan. Dapat sila ay ilayo mula sa mapanlinlang na mundo ito. Sila ay halagaan mula sa mga anumang fitna at mula sa anumang kasamaan, kapatid. Huwag silang hahayaan na makikihalubilo na lamang sa mga kalalakihan. Naam, yung ikhtilaf, yung free mixing. Naam, kahit pa sa araw ng Jumu'ah, ito napapansin natin madalas kahit sa araw ng Jumu'ah may mixing. Nangyayari ang paghahalo ng mga kalalakihan at mga kababaihan sa oras ng paglabas sa masjid. Sa oras na lalabas ng masjid, hindi makatiis, sabay-sabay dumadaan sa gate, nagkakabanggaan na lalaki at babae. Dapat sila ay alagaan na huwag silang makihalubilo sa mga ganitong sitwasyon. Kahit pa nga sa mga trabaho, sa mga opisina, di kaya sa mga daanan o alimang lugar na naghahalo-halo dito ang mga lalaki at mga babae. Kasi ito ay magiging dahilan po ng fitna o kasiraan sa lipunan. Magiging dahilan po ito ng pagsubok sa lipunan, kapatid. Kaya naman ingatan dapat natin na ang mga kababaihan ay makihalubilo o nakikipagsama sa mga kalalakihan, lalo na sa mga pribadong lugar, mga private places. Mas lalo naman dito. Naam. Kasi alam naman natin na walang isang lalaki at walang isang babae sa iisang lugar, maliban na ang ikatlo nila ay ang shaytan o yung Satanas. Naam. Ito ay katulad ng nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano pa? Kailangan na utusan natin ng mga kababaihan na magsuot sila ng hijab na natatakpan ang kanilang mga katawan upang nang sa ganun ay maiwasan ang fitna. Naam. Maiwasan yung fitna. Kasi pansinin nyo kung hahayaan lamang natin sila at pababayaan natin siya na kung saan nagpapaganda na lamang, naglalagay ng kung ano-anong palamuti sa katawan at nagpapabango na ang mga ito ay mag-uudyok sa itong pabango na ito mag-uudyok sa mga kalalakihan na gumawa ng krimen at kasalanan. Subhanallah. Kaya marapat na dapat meron tayong
anong tawag dito, pattern na dapat ipagawa sa kanila, ipasunod sa kanila ito. Ang mga babaeng ito, kailangan lalabas ka, ganito ang suot mo, ganito dapat, iniiwasan mo ito. Kung ano pa man ito mga kapatid, sapagkat ito ay kabilang sa dapat katakutan natin na fitna, pagsubok na tatama sa atin kapatid sa pananampalatayang Islam. Naam. Aywa. Kaya dito, kinakailangan, naam, advice ko sa aking sarili at advice ko sa inyo, na ingatan natin ang mga kababaihan, naam, sapagkat uulitin natin na sila, ang mga babae ay sila ang naging pagsubok sa angkan ni Israel, sa Banu Israel, naam. Sila ang naging pagsubok. So bakit nga ba sila ang naging pagsubok? Kasi tandaan po natin, ang mga kababaihan ay sila ay mga mahihina, naam. At sila ay mga mahihina. Kung sila ay mapabayaan at hindi maalagaan, sila ay madaling malinlang at masira, higit lalo maligaw, subhanallah, at madaling makuha ng tawag ng sariling pagnanasa bilang panggagaya sa mga hindi Muslim. Madali silang mafitna, madaling makuha, lalo na sa social media ngayon, ang bilis lang ma-encourage yung babae doon sa fitna na dala-dala ng mga hindi Muslim. Madali rin silang napapaniwala sa mga nakikita at napapanood nila sa social media. Makapanood lang sila ng K-drama, subhanallah, ito na, nakukuha na sila. Wag bantayan mo ang asawa mo, baka matulad dun sa napanood ko, subhanallah. Kung ano-anong naging masamang epekto at dulot nito sa kanilang pananampalataya. So ito, kapatid ko sa Islam, brother, ito ay pagsubok sa atin. Ito dapat nating katakutan na tumama sa atin ng ganitong pagsubok, subhanallah, ganitong kahirapan ng pamumuhay, subhanallah. Aywa. Ano pa? Yung nangyayari pa ngayon sa panahon natin ngayon na dumadalo ang mga babae sa okasyong, subhanallah, mga okasyong delikadong puntahan, katulad ng mga concerts, subhanallah, mga pagtitipon-tipon na nagpapakasaya, pinapanood ang mga kuffar, ang mga hindi mananampalataya. Yan ang fitna. Kaya ko to inuulit-ulit mga kapatid, kasi ito talaga yung masyhur sa panahon natin ngayon na masyhura na fitna na kung saan yung mga kababaihan ngayon, lalo na yung mga Muslimas sa atin, subhanallah, sila nakikita natin sa mga concerts ng mga hindi Muslim, concerts ng mga Koreano, concerts ng mga artist, concerts ng mga vloggers, subhanallah, nandoon sila, nakikihalubilo sila nang dahil sa pagpapabaya natin mga kalalakihan. So ito ay kawalan ng takot kay Allah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bukod pa doon, ito ay pagiging dayuth. Dayuth ito. At ang pagiging dayuth ay hindi makakapasok sa paraiso. Dayuthul jannata dayuth. Hindi makakapasok sa paraiso ang dayuth. Subhanallah. So ito ay kawalan ng takot kapatid sa pananampalatayang Islam. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya tandaan natin, uulitin ko lang, hindi ko medyo binawasan ko lang na ang usapin po patungkol sa kababaihan at kung paano sila pangangalagaan, ay ito ay usapin na isang seryosong usapin at napakahalagang usapin kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman katakutan natin ng Allah, mga alipin ng Allah, at panatilihin natin ng takwa o yung takot na ito sa lahat ng oras at sitwasyong mayroon tayo. Ganon din na matakot tayo sa Allah at ingatan ng mga bagay na inutos sa atin na ingatan natin. Kagaya ng sinabi natin kanina tungkol sa fitna ng mga kababaihan o yung fitna na maligaw ang mga kababaihan, fitna sa kayamanan, sa pamilya, sa pagkahulog sa apoy. Dapat lahat ito ay pangalagaan natin. Dapat ito ay matakot tayo na mangyari ang mga bagay na ito. Nararapat sa atin yan na kumbaga itong pagkatakot na ito, ay kumbaga lagi natin nire-review ang ating sarili. Ma-review ng ating mga sarili kung hanggang saan na ba umabot ang takot natin kay Allah. Kung nagsikap ba tayong magkaroon ng takot kay Allah o tayo ay nananatili sa sitwasyon na takot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit pabaya tayo sa mga ipinag-uutos niya at pabaya tayo sa paglayo sa mga ipinagbabawal niya. Kung nandun pa rin ba tayo
o di kaya naman ay nakapag-move forward na tayo, nag-increase na ang tinatawag na taqwallah, kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Naam. Okay. So nararapat sa atin, naam, na katakutan natin ng Allah sa lahat ng bagay dahil katotohanan ng buhay natin sa mundong ito ay napapalibutan ng napakaraming pagsubok at mga kasamaan sa ating paligid, lalong-lalo na sa huling kapanahunan, naam, sa huling generation, na kung saan mas dumarami dito ang mga pagsubok o fitna at mas dumarami rin dito ang mga naguudyok sa tao upang gumawa ng mga kasamaan, na ang mga taong nasa pintuan ng impyerno, naam, at mga nananawagan na sundin sila, at alam naman natin na sino man ang sumunod sa kanila ay makatiyakan maitatapon sa apoy na ito na impyerno, naam, na naglalagablab. Naam. Sinabi ng Allah, naam, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum yaghfir lakum wallahu dhul fadlil alim. Ito yung binasa natin kaninang dalil, naam, na kung saan kayong mga nananampalataya, katakutan ninyong Allah, at kung kayo magkaroon ng takot ay gagawin para sa inyo ang daan palabas sa anumang inyong pinagdaraanan, at buburahin sa inyo ang inyong mga pagkakasala, at kayo ay patatawarin ni Allahu Jalla wa Ala, wallahu dhul fadlil azim. Ang Allah, siya ay nagtatanga ng dakilang kagandaan, kapatid sa pananampalatayang Islam. Nah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang pa sa pagkatakot sa Allah ay kapag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan, hindi kaya nakagawa ng anumang paglabag sa Allah, ay nararapat na hindi siya mawala ng pag-asa mula sa awa ng Allah. Naam. Ibig sabihin, kabilang yan sa takot sa Allah, na kapag nakagawa siya ng paglabag sa batas ni Allah, ay hindi siya nawawala ng pag-asa mula sa awa at habag ng Allah. Bagkus siya ay nagmamadali, naam, sa pagtatawba o pagbabalik loob at paghingi ng kapatawaran sa Allah. Naam. Sapagkat katotohanan ng Allah, alam naman natin, siya ay ganap na mapagpatawad. Sinabi ng Allah, "Walladhina idza fa'alu fahisha aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Sa suratu Ali Imran, ayah 135. At kapag sila ay nakagawa ng malaking kasalanan, o di kaya nadaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga maliliit na kasalanan, ay naaalala nila ang pangako. Dhakarullah, naaalala nila ang pangako at babala ng Allah, na kung kaya ay anong ginagawa nila? Fastaghfaru lidhunubihim. Sila ay nanunumbalik sa kanilang Rabb o sa Panginoong Allahu Jalla wa Ala, ang tagapaglikha, at pagkatapos sila ay nagsisisi, na hinihiling nila ang kapatawaran para sa kanilang pagkakasala. At sila ay nakatitiyak na walang maaaring magpatawad ng mga kasalanan kundi ang Allahu Jalla wa Ala lamang, na kung kaya hindi sila nananatili sa kanilang pagkakasala, at alam nila na kapag sila ay nagsisi, sila ay patatawarin ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, katotohanang maaaring pumunta sa isang tao ang syaitan, naam, ang Satanas, at sasabihin sa kanya na, wag ka na magtauba, wala nang tauba. Sarado na ang pintuan ng pagbabalik loob sa kanya na Allah. O di kaya ay hindi ka na pwedeng magbalik loob sa Allah. O di kaya naman ikaw mismo na bubulungan kanya na wag ka magtauba. Kasi uudyok kanyang tamarin sa pagbabalik loob. Naam. At yung iba naman nawawala ng pag-asa. Naam. Maraming way para hindi ka makapagtauba. Naam. May kanya-kanya tayong alam dito na may kanya-kanyang way yung Satanas, o may iba't ibang way yung Satanas para hindi makapagbalik loob yung isang tao mula sa kanyang pagkakasala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dahil dito mga kapatid, kinakailangan na maintindihan ng bawat isa sa atin na although tayo ay maina, na innal insana khuliqa dha'ifa, at tunay na ang tao ay nilikha na siya ay mahina,
Although tayo ay mahina mga kapatid, alamin natin sa ating mga sarili na mayroong Allah na handang magpatawad sa lahat ng pagkakasala natin, at alamin natin sa ating mga sarili na as long as mayroon tayong takot sa Kanya, nandoon pa rin yung paniniwala natin sa Allah at takot sa Kanya, ay tayo ay makakapagtauba pa rin sa Kanya. Makababalik pa rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tandaan natin ang pintuan ng pagbabalik loob ay laging nakabukas. Naam, maftuh, daiman, abada. Ito ay maftuh, nakabukas. Laging nakabukas hanggat hindi pa huli ang lahat, hanggat hindi pa dumarating ang araw ng paghuhukom. Ito ay nakabukas para sa atin, at tayo palagi ay inuutusan ng Allah na manumbalik sa Kanya at magmadali sa paghingi ng kapatawaran sa Kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Anong kanyang sinabi sa Suratun Nisa, aya 18, "Walaysati tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadar ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladhina yamutuna wa hum kuffar." Naam. Walalladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Ayon sa malapit nitong salin, at hindi tinatanggap ang pagsisisi ng sinumang nagpupumilit sa pagsagawa ng mga kasalanan at hindi nanunumbalik sa kanilang Rabb. Ibig sabihin, hindi nagtatauba sa kanyang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat sa hatta idha hadara ahaduhumul maut. Hanggang sa dumating sa kanila ang paghihingalo, di kaya yung kamatayan. Sasabihin nila, ano sasabihin nila? Inni tubtul an. Naam, ako'y nagsisisi na ngayon. At ganoon din na hindi rin tinatanggap ng Allah ang pagsisisi ng mga namatay na tumanggi na hindi naniniwala kay Allah Jalla wa Ala. Ibig sabihin, yung namatay na siya, na kung saan ay siya namatay sa pagiging kuffar. Kaya nga hindi sa atin pwede na humingi tayo ng kapatawaran sa Allah para doon sa namatay na hindi Muslim o hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. At para sa kanila ay inihanda ang napakatindi at napakasidhing kaparusahan sa kabilang buhay. Kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang pagkatakot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isa sa pinakamalaki at mahalagang kayamanan na mayroon tayo sa mundong ito. Dito na po ako magtatapos. Ang pagkatakot po natin mga kapatid kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay isa sa pinaka mahalaga at pinaka-importanteng kayamanan na mayroon ng isang tao, lalo na ang Muslim sa mundong ito. Kaya naman kinakailangan ito ay kanyang pahalagaan, ito ay kanyang alagaan, at ito ay kanyang pagsumikapan na lalo pa niya ito ma-increase at lalo pa niya ito maisabuhay. Nang sa gayon makamit niya ang tagumpay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang, naktafi bihadal qadar. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa yarzuqana 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. At alam po naman natin na siya po ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. At tulad ng sabi ko rin parati, na ito ay i-take note na lang po natin sa papel upang sa susunod na muhadara ay ating ito maitanong sa ating mga masyaikh na aatin sa ating tuwing gabi. Naam. So jazakallahu khairan ya Shaykhana al-Fadil sa inyong kaalaman na naibahagi sa amin, at pasensya na po at ako'y nalito sa binigay na nabasa kanina na ano ba yun? List. Naam. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara, Sheikh, ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Aywa. Para sa panghuli ay humiling tayo sa Allah na
na gawin niyang kabilang ito sa timbangan ng ating mga mabubuting gawain sa kabilang buhay. Allahumma amin. At ipagkaloob niya sa atin ang pagkakaroon ng tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya arhamar rahimin. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lailatun sa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.